Okay. Magandang umaga sa lahat. This is Justin Talk News PX. At bago tayo magsimula, before we start, I would like to request, pakipindot naman yung like. And then, try to share this video to your friends. And of course, if you are new to this channel, bago lang kayong dumaan dito sa channel na ito, Justin Talk News PX, paki-subscribe naman. Kahit pa isa-isa lang, okay lang yan. Para naman dumami na ng konti itong community ng Justin Talk News PX. So, ano bang pag-usapan natin ngayong umaga na to? Itong matunog na balita. Magkaroon na, tuloy na, ang VRC hearing headed by Senator Pia Cayetano at the subcommittee is headed by Senator Rodante Marcolita. So, ano bang real situation ngayon sa pagkangayon? So, pag-usapan natin yan. Then, pwede natin pag-usapan. Isusunod natin yung tungkol naman sa balak na pagbaliktad ni paghuhudas ni Joel Villanueva. Yung mga sinasabi niya doon, sinasabi ng kanyang ama, at ano bang kahulugan, ano bang background nito or na pwede natin pag-usapan. And of course, ang balita, iba namang balita, itong dinidiinan ni Senator Pinky Lacson, itong Malita Boy din, regarding dito sa destabilization na sinasabi niya na brought about by the revelation the 18 brave Marines or 18 soldiers. Bakit ginagawa niya ito? Ano ba talagang totoo niyang intention? Alam naman natin, ito si Lacson, precursor ng kaguluhan sa lahat na bagay. Siya ang nag-iisip niyan. So, bakit dinidiin niya ito? Ano kayang dahilan? So, unahin na natin itong nanantay natin at maraming agam-agam nung nakaraang Sabado, simula nung nakaraang Sabado, at lalo na kahapon dahil nga lumutang ang usapan at nakita natin yung video message ni Judas Villanueva, Joel Villanueva, na ngayon ay kampo na ni Judas. Dalawa na sila ni Jesus Escudero tungkol doon sa pag-attend niya dyan sa special session na pwedeng ipatawag ng Pangulo. So, kitang-kita na natin kung anong mangyayari dyan. So, ito, yung mga apprehensions na yan tungkol sa another appearance ng another batch of 14 brave. Ito, fearless naman ngayon. Parang ano, no? Parang ano ba yung fearless? May ano si Pacquiao dati na fearless. Fearless 14 na mag-testify, ibubunyag ang kanilang maraming nalalaman, maraming hawak na mga ebidensya, mga videos, at mga clippings at mga pictures sa mga malita na dinidistribute nila sa ibang-ibang mga official ng ating pamahalaan, hindi lang mga politiko, meron din mga opisyalis at other private individuals. Yun ang unang information na binibigay nila. Sabi pa nila, itong mga brave, fearless 14 Marines, lahat sila ay Marines, walang nakahalong Army or Navy or Coast Guard. Army lang sila, Marines lang sila. Ito sila ay mas matagal pang nanilbihan bilang nagde-deliver ng mga malita under the tutelage or sa pamumuno ni Saldico. Doon sila nagsiservisyo kay Saldico as bodyguards and delivery boys. At sabi pa ni Rapi Tulfo na mga kargador. So, ito sila ay nagsilbi ng mas matagal kaysa itong lumabas na si Orly Gutisa at itong Brave 18. So, marami tayong malalaman at madagdagan ang mga taong involved diyan sa sindikato na yan, mahayag ng husto. So ito talaga pilit nilang pigilan
Pigilan ni Lacson, pigilan ni Gatchalian na hindi matupad. Kasi ngayon pa lang, ang instruction ni Gatchalian, kahit bukas ang Senado sa mga empleyado na pumapasok, walang bisita na papasukin at walang hearing. Ganyan. Kahit hindi pa siya talagang pinoproklama na Senate President, yan na ang kanyang asta na para siya ang Senate President. Dahil nga under siya sa proteksyon ng Malacanang. Talagang alam niya na nandyan sa likod niya ang bangag na Pangulo. Kaya wala siyang takot na magdeklara ng ganyan. At in-expect na nila na si Joel Villanueva ay babaliktad. So, mangyayari itong BRC hearing ni Senator Marcolita kasi hindi pa naman nagpalit ng leadership. Ang sabi ni Joel Villanueva na atin siya dyan sa special session na ipatawag ng bangag na Pangulo. Para nga meron silang gagawing mga batas na bilisan nila para sa rehabilitasyon ng Mindanao, ng particularly yung nabiktima ng lindol. Yun daw, gagawan nila ng batas, special laws. Pero ang sabi ni Senator Cayetano, wala pa lamang siyang natanggap na mga bills na kailangan aksyonan kaagad with regards to the case o the situation ng Mindanao. So purely cover up lang ito doon sa totoong intention nila na formally magkaroon ng bagong Senate Presidency at ang mga committee ay mapapalitan sa pamamagitan ng pag-attend ng hudas na si Joel Villanueva sa special session na yan. Ngayon, itutuloy nila kasi hindi nga sila may reasonable reason naman sila na itutuloy itong session na to. At kung tatandaan natin, maraming beses na nangyari na out of the regular session hall ng Senado ay pwedeng gawin ng mga senators. Pwede yung gawin ng mga senators kung for the purpose of crafting a law, pwede nilang gagawin na off sa kanilang session hall sila gagawa ng regular session. At tandaan natin na si Senator Alan Peter Cayetano pa ang Senate President. Hindi pa siya napapalitan kasi wala pang special session na sinasabi ni Joel Villanueva na doon siya babaliktad. At pag-usapan natin later bakit yan ang gusto niya mangyari. So, nag-decide ang committee ni Senator Marcolitas sa pamamagitan ng kanilang committee chairman na si Pia Cayetano, Senator Pia Cayetano, at ang subcommittee chairman na si Rodante Marcolita na off location sila. Ilagay nila sa ibang lokasyon dahil nga hinihigpitan, pinipigilan ang kanilang pagkandak ng BRC hearing. Alam naman natin ang purpose para hindi mailahad, mapigilan, mailantad sa publiko ang katotohanan. Marami sa kanila, mga opisyal ng pamahalaan natin at mga politiko, mga congressman, there's a chance na mabulgar din ang ibang senador dyan na nasa ngayon, nasa block ni Gatchalian. Hindi natin alam. So pinipigilan talaga nilang na magkaroon ng hearing. Kaya pinipilit nila na walang makapasok sa Senado. So nagkaroon ng option itong grupo ni Senator Marcolita na at Pia Cayetano na maghanap sila ng venue kung saan nila i-conduct itong BRC hearing na ito. So ang pinag-usapan, in-announce ni former Secretary Michael Defensor na ito ay gagawin nila dyan sa Nobel Gym, Events Place
Ito ay located yan sa Shangri-La, Mandaluyong, sa Dasyang, hindi sa hotel, dito sa Siang, sa may mall dyan. I don't know kung anong floor, pero marami namang mga tao dyan na pupunta. So expected na natin na pupunta rin yung mga kapulisan para pipigilan, pero nasa labas lang sila. Hindi nila mapipigilan yung pagkaroon ng ano niyan, hearing, kasi nasa private na lugar yan, hindi yan government na lugar na pwede naman gagawin. Na kung maalala natin yung sa People's Initiative, nagkaroon din ng investigation yan off dyan sa location nila sa Senado. Nagpunta sila ng Davao, nagpunta sila ng I think Jinsan, nag-iimbestiga sila, nagpatawag sila ng mga hearing doon with regards to yung pamimigay ng pera kapalit doon sa signature ng mga mamamayan doon sa lugar na yan, sa Davao, o para nga bilhin ang kanilang signature doon sa impending balak nilang People's Initiative, na sinasabi nila na yan lang ay sa Comelec, pero ang katotohanan yan pala ay para sa People's Initiative para palitan ang ilang provisions sa ating Constitution, particularly ang term extension. Nasa bata yun dahil nga nalaman nila Senator Amy Marcos na yan ang balak talaga nitong Tambaloslos na gagawin. So ito, walang pagkakaiba yan. Allowed yan sa rules ng Senado na pwede sila mag-conduct ng session outside of the Senate premises. At ito na ngayon, ngayong bukas, Tuesday, June 16, ang location dyan sa may crossing EDSA crossing yan, Nobel Chim Events Place dyan. Kung hindi nyo yung kabisado, Star Mall yung harap, o dating Manuela, luma na kayo, crossing EDSA Central yan yung kabila. Ngayon iba na ang pangalan yan, ilang beses na yan nagpalit ng pangalan. Greenfield na yan, Greenfield na ngayon area, kasi Greenfield ang may-ari na niyan, si dati namatay na Joy Campos, yung may-ari ng Unilab. It's a Central yan dati, ngayon Greenfield District na yan. Nandyan yung Central kasi it's a Central nga dati. At ano pa yung mga bagong ano dyan, mga condominium ang bago dyan, yung Siang, yung dalawang tower dyan na nakatagilid yung isa. So yan, hanapin lang nyo yung lugar dyan. Kung pupunta kayo, katabi lang yan ng SM Mega Mall at yung Shangri-La Hotel. Dyan lang sa area na yan, marapit sa Lourdes School. So kitang kita na kung saan kayo pupunta. Kung galing kayo ng probinsya, sumakay lang kayo ng LRT, baba kayo sa crossing, nasa kaliwa yan, pwede kayong dumiretso. May hagdanan yan pag galing kayo ng kanan, doon kayo babagsak sa may sa side ng isa Central, ng Star Mall ni Villar. Lipat lang kayo dito sa kabila, tawid kayo, may hagdanan yan diretso na sa mall, sa 4th floor merong escalator, sakay kayo dyan. Makikita na ninyo yung loob ng Shangri-La Plaza. Shangri-La Plaza yan. So hanapin lang ninyo yung Nobel gym. Medyo pricey, mahal na gym yan. Mga executive ang kadalasan dyan nag-gym. So dyan ang venue. Pupuntahan natin bukas 10 o'clock o before 10 o'clock. Maaga sila magsisimula. Siguro mga 8 nakapurma na doon sa baba. Doon tayo pupurma sa yung kanto na yan, yung papunta doon sa SM Mega Mall, building A and B. Yan, marami yan, mapupuno ng tao yan. Pati itong sa side ng crossing EDSA Shaw Boulevard. Sigurado yan, punong-puno ng tao yan. Kasi alam na natin na this might be the last BRC hearing na ikakandak ni Marcolita. Ang dapat nga gagawin yan, para sa akin, ito, ang solicited advice, marathon hearing na ninyo yan. Yung tuloy-tuloy na hearing na mabubunyag na yan. Kasama na yung Balyan 7. So, bukas, magkaroon din ulit ng hearing. Then the next day, kung pwede tapusin yan.
para talaga magkaroon na ng report prior to the special session na i-conduct ni Bangag para lang mapalitan si Senate President Cayetano. O, talagang imarato na. So official pa yung report nila. Matatabunan na yung partial report ni Lacson. O, then they can formulate a law. Pwede na. Kasi yan naman ang purpose niyan for purpose of legislation. So they can craft a law and they can recommend na yung mga tao na yan na nandyan, they will find out na talagang involved dyan sa nakawan ng flood control na yan, ay masasampahan na ng kaso at i-recommend nila sa ombudsman. Sabihin man natin, hindi aktuhan ng ombudsman yan. Maraming nagbabantay dyan sa ombudsman. Kasi huwag magpakampante si Boying Rimulya. Kasi itong mga inaction, yung pag hindi niya pag-akto or pag-dismiss niya ng mga kaso, tulad nitong kaso ni Recto, klarong-klaro naman siya nag-implement, siya nagre-request, sinabi na niya yan, may ebidensya niya sa TV na ano bang gamit ng pera ng PhilHealth. Ilalagay daw dahil sobrang pera daw yun. Tapos ngayon, nagdesisyon ang Supreme Court na illegal yung ginawa. Pagdating sa ombudsman, walang proof. Illegal daw yung ginawa. Walang ebidensya. Na-involve ito si Recto at saka yung isa pa. Yung chairman ng PhilHealth. Absulto sila ngayon. So ito isa sa mga bagay na pwedeng sa pagdating ng panahon, pwede sampahan ng kaso si Boying Rimulya para matanggal in an impeachment. Kung itong findings ng Senado dyan sa investigation ng BRC na mapatunayan kung sino itong mga taong involved dyan sa nakawan na yan sa flood control at hindi naman aksyonan ng ombudsman, magiging ground yan for the impeachment ng Boying Rimulya. Kaya nga, iniipon nga lang itong atraso ni Boying, mga hindi niya pagsampa ng kaso. Tulad kay Romualdez, yan, lahat. Even itong kay Jesus Escudero, kung hindi niya masampa ng kaso, i-dismiss lang niya yan, questionin yan, at pwede siya ma-impeach. Tandaan natin na si Boying hindi magtapos sa 2028. 2032 pa yan matapos ang kanyang termino kasi by that time 70 years old na siya. At yan ang term ng isang ombudsman na 70 years old, you're forced to retire. By that age, at pasok pa yan kung magiging presidente si Vice President Sara, nasa term pa ni President Sara, dapat sampahan na ng maraming kaso yan para ma-impeach at matanggal prior to his retirement. At wala siyang matatanggap na any sweldo or whatever yung retirement niya, hindi niya matanggap lahat ng mga benefits na dapat niya matanggap being the ombudsman. So yun ang dapat gagawin. So magbantay lang si Boying Rimulya sa mga pagkakamali na gagawin niya. So maganda ito kung i-marathon hearing, paspasan, then make a report. Matabunan na yung partial report ni Lacson. Ito na ngayon ang titingnan ng mga tao at napakagandang epekto ito dahil malakas ang wifi dyan sa area na yan. Malakas ang wifi dyan, nasubukan ko na dahil nga nagtatambay rin tayo dyan sa Shangri-La paminsan-minsan. At malakas ang wifi doon sa yung mga coffee shop dyan, medyo maayos at pwede ka mag-internet dyan. Kaya assured na yan na hindi mapuputol yung wifi during the hearing ng BRC ni Senator Marcolita. At well guarded naman yung area na yan, maraming mga security. I don't know kung anong gagawin ng NBI o tigilin ba nilang isang hearing sa private place. Hearing naman ng mga senador yan, ng mga opisyal ng ating pamahalaan. I don't know kung anong gagawin. Baka naman ang mangyari niyan, iipitin naman ang may-ari ng Shangri-La or may-ari ng ano na yan, pwesto na yan. Yun naman ang style nila eh. Yan ang style ni Matibag. Gestapo style, style ng mga sundalo na matinding ng aapi nung kapanahonan ni Hitler. Gestapo style yan. Yan ang bagong NBI natin sa Pilipinas. Kawawa yung mga matitinong NBI na matagal na gusto nilang
itaguyod ang pagiging matinong ahensya ng NBI. Ngayon nasisira dahil sa isang direktor na dapat wala dyan. Ginagamit lang ng ahensya na yan sa pamumulitika. Political operator yan si Matibag. So, yan, kung narinig ninyo ito doon sa mga ilang natin mga listener or subscriber dito sa Justin Talk News page, kung kaya nyong umatin yan, kaya nyo, you have your time at malapit lang kayo sa lugar, pumunta kayo para naman madagdagan ang number ng mga taong susuporta dito sa atin din yung Brave 18 at yung Fearless 14. I hope yung Valiant 7, I think yung Valiant 7 mga active na mga Marines yata. I'm not sure, pero yun, mayroong pronouncement na ganyan si Attorney Baligod. Hindi lang napinpoint kung saan dyan, pero ang pagkaalam ko, ang Valiant 7 ay mga active na mga Marines. So talagang matapang sila kung lalabas na sila dyan. So susuportahan natin ito at magmanman at there's a big possibility kung payagan ng BRC committee na yung mga vlogger makapasok doon sa mismong session hall or session place nila, na which is big possibility, subukan natin na mag live doon sa lugar na yan para actual na maririnig nyo kung anong nangyayari doon sa loob ng session na yan with regards to the flood control controversy na ngayon ay napaka-exciting na mangyayari. So ngayon, yung mga hindi na mention nung unang revelation ng Brave 18, nag-iisip na ngayon. Natatakot na. Baka ngayon finally ang pinag-iwas-iwasan nilang mangyayari ay mangyayari bukas. So hindi natin baliwalain na gagalaw ang NBI. Maghahanap ng paraan yan para mapigilan yan. Hindi malaman kung anong gagawin nila. Hindi yan si Matibag matulog. Hindi yan matulog ngayong gabi na to. Nag-iisip yan kung paano mapigilan yan. So, ang magagawa natin para matulungan natin sina Senator Marcolita, Pia Cayetano, si Senator Alan Peter Cayetano, na talagang matuloy yung hearing na yan, dadalo tayo. Punta tayo doon, susuporta tayo. Ngayon, doon sa announcement ni Mike Defensor, sinabi niya, bakit si Mike Defensor kasi isang negosyante, hindi natin alam, baka nga part owner siya dito sa events place na yan, hindi natin alam. Kaya may mga hotel kasi ito sina Mike Defensor. Malamang isa ito sa kanilang mga negosyo or part owner siya. Hindi natin alam o kaibigan lang ba or supporter ng kampo natin dito sa side ni Senator Alan Peter Cayetano. Ngayon, doon sa participants daw na atin, sinama na doon si siyempre si Senator Alan Peter Cayetano, si Senator Pia Cayetano. Ito ang minensyon ni Mike na dadalo doon. Si Rodante Marcolita, si Robin Padilla, si Bongo, Senator Bongo. Then sino pa? Si Bongo, si Marcolita, si Amy Marcos, si Mark Villar, si Abel Villar. Minensyon pa nila si Joel Villanueva. Minensyon, I don't know kung darating siya na nagbigay na siya ng pronouncement na atin siya special session. Wala pang special session. Iatin muna siya dyan sa BRC. At si Bato de la Rosa. Ang hindi lang na-mention si Jinggoy. I don't know ba't hindi minention si Jinggoy. Dahil na nakakulong, na definitely hindi naman maka-attend. Pero minention nila si Bato de la Rosa at saka si Joel Villanueva. Ang ano niyan, kung biglang darating si Bato, at biglang mawala, ganyan, di makagulo. Pero wala namang reason na atin si Bato. I-re-rest niya ang buhay niya na alam naman na arrestuhin siya. I don't think na aating siya. Siguro minention lang ni Mike Defensor na ito yung mga
still supporter ni Alan Peter Cayetano. Right now 11 sila, kasama na si Jenggoy, 12 yung kabila kasi si Joel Villanueva hindi pa lumipat. So ganyan ang ini-expect natin bukas 10 o'clock dyan sa Central o Crossing, ano pa bang ibang pangalan dyan, dyan sa may Star Mall, harap ang Shangri-La Plaza, dyan malapit sa Mega Mall. Yan, hindi kayo maligaw. So may Lourdes shrine na bang yun ng Lourdes Call dyan, Grand Soho Central, yung project ng tawag nito Century Properties, yan lang sa kanto. May isa pang ano dyan, isang condo na bago, yung dating Edsa Central, dyan sa lugar na yan. Walang problema dyan, maraming makakain dyan, maraming mainuman dyan sa Greenfield District. So yan ang mangyayari bukas. So okay na tayo sa topic na yan. So dapat tayo pupunta lahat kasi ito siguro ang para sa akin huling appearance ng mga Marines na yan, dahil pipigilan sigurado yan sa mga susunod na hearing ni Erwin Tulfo. Ngayon hindi nga minensyon ni Erwin Tulfo ang flood control. Ang sinasabi niya, magpa BRC hearing siya doon sa mga possible na scandal or mga pagnanakaw din ang pundo dyan sa nangyaring devastation sa lindol na nangyari dyan sa General Santos City at iba pang mga lugar sa Mindanao. Doon siya mag-focus. Ayaw niya dito sa katotohanan na kasama naman siya, di ba? So yung iniiwasan niya, na ayaw na niya magkaroon ng hearing ang BRC niya kung magkaroon na ng pagpalit ng administrasyon or presidency diyan sa Senate. Klarong-klaro, pinagtatakpan niya. At they will take off daw, o babalik sila based doon sa huling report ni Pinky Lacson. Doon ang basehan niya paano siya magsimula. Nakita natin, di pagtatakip, papatuloy lang yung pagtatakip. At so yan ang mangyayari kung si Erwin Tulfo naman magiging BRC chairman. So walang mangyari. So okay na tayo sa topic na yan, with regards to the hearing ng BRC tomorrow 10 o'clock. Bago mag 10 o'clock punta na kayo doon, kahit wala kayong dalhin, pera lang. Marami makainan dyan, may mura, may mahal. Alam na ninyo kung quick lang kayo dyan, tagiliran ng ang daming quick dyan. Or gusto nyo ng social na kainan, meron. Gusto nyo ng kainan na ala karinderya, doon sa palengke ng Greenfield, meron. Ang daming makainan dyan, so walang problema. Pera lang ang dalhin. Tubig, marami rin mamimigay ng tubig dyan sigurado bukas. So okay, we are expected to join that rally. That this is a very big event. I don't know that this will be a turning point or a triggering point para magkaroon talagang ng massive rally na susunod pa nito after the revelation of these Marine soldiers. So meron din akong comment doon sa sinasabi ni Arnix Balita, dahil sinasabi ni Joel Villanueva nga na hindi siya kumakampi. Talaga, ano yung paglipat mo dyan, hindi pagkakampi? Parang nakalimutan mo yung sinasabi mo against sa Saldico, yung mga corruption charges, kasi inunahan ka na noon na ikaw ay isang corrupt na individual, so gumanti ka. Minention mo yung mga corruption na nangyari sa kapanahonan ngayon, kung saan nagiging chairman si Saldico. So ang nangyayari ngayon, ayaw mo ng mga magkampihan, gusto mo na to work for the benefit ng mga Pilipino, mamayang Pilipino na nahihirapan na yung mga generic na mga salita, mga statement na wala namang pinagtungkulan, dahil
absurd yung mga sinasabi mo. Gusto mong tutulong sa rehabilitation ng Mindanao. At kaya nag-join ka kay Senator Gatchalian, si Chucho Gatchalian, na Senate Pro Tempore Senate Acting President, actingan. O yun, ano bang na-achieve nila? Meron ba silang since no nagpalit ng chairman ng Senate Presidency, na sa tingin nila ang 12 ay majority, meron ba silang ginawa na move na tutulong or concern nila yung present situation ng economy natin? Wala naman silang session, wala silang hearing na ginanap. In fact, nag-adjourn pa nga sila, Synergy. Anong sinasabi mo? Ngayon ang dahilan na kalimutan natin yung mga pampolitika. The same rhetoric na ginawa ni Chis Escudero. Halatang halata ang ginawa mo, Joel. Bigla ka nagkaganyan. At ang isang nakakatawa, dahil ito reminiscent ng kanyang tatay. Nagbigay ng payo ang kanyang tatay, ang kanyang ama, na isang leader ng isang sikta na Jesus is Lord. Anong sinabi niya? Bakit sinasabi kong reminiscent? Na huwag mong, ito yung payo daw niya kay Joel, huwag mong pakinggan yung mga kaibigan mo, yung nasa tabi mo. Pakinggan mo yung mensahe ng Panginoon sa iyo. Nakita mo na naman ito. Ay nako, ito si Eddie Villanueva. Alam mo ba, kung naalala ninyo, nung tumakbo itong presidente, I think kalaban niya si Iraq or kalaban niya si Gloria. I cannot definitely remember. But ito yung nangyari, na kinausap siya sa Panginoon na kailangan na siya tumakbo. Yan naman ang mga pastor, mga ganyan. Kasi nga daw, yung ang Panginoon hindi na physically mag-offer sa harapan mo, kung hindi tulad ng mga propeta na sa panaginip na, doon pinapahayag ng Panginoon kung anong gusto nila mangyari sa buhay mo. Mission na binibigay nila sa iyo. O yun daw, kinausap siya sa Panginoon na tatakbo siyang presidente at siya ay mananalo dahil maraming susuporta sa kanya. At minention pa niya kung ilang milyon yung member ng GIL, at for sure mananalo siya sa eleksyon na yan. Mananalo din yung sugo ng Panginoon na siya, si Eddie Villanueva. Sa mga speeches niya, sinasabi niya yun. At ngayon, yun ang ina-adapt ni Joel Villanueva. Sinabi rin niya na kung anong will of the Lord, yun ang susundin niya. At siguro panaginipan na rin niya ang utos na yan ng Panginoon, katulad ng kanyang ama. Sa awa ng Diyos, kulilat si Eddie Villanueva sa eleksyon na yun. Ilang beses ba yun? 2 times na hindi talaga nanalo. Lagi yun ang sinasabi. Kinakausap ako ng Panginoon na tatakbo akong presidente at isalba ang sitwasyon na malubha ng bansang Pilipinas. Buti nga hindi ito tatakbo sa 2028. Di ba? So ngayon, yan ang mga pinahayag ni Joel Villanueva doon sa kanyang video message. So ganyan ang nangyayari. The same, kung anong will ng Panginoon, malamang sinabi na sa kanya ng Panginoon na ito, kakampi ka doon sa demonyo, mga bangag, mga magnanakaw. Yun siguro ang pagkaibang Panginoon yun. Hindi naman, alam mo, ang Panginoon ay God is truth. Lahat na katotohanan ay nasa Panginoon. Wala kang makikitang kasinungalingan sa mga salita ng Panginoon. Because God Himself is truth. Siya ang katotohanan. Diba? At sabihin mo, gusto mo malaman ng makatulong ng bayang Pilipinas, kaya lilipat ka ng kampo. At ang linilipatan mo, dahil nga yun ang will ng Panginoon, na sinasabi mo, kung demonyo ba yung Panginoon mo o si Satanas yata, hindi yun ang totoong Panginoon na minamahal at sinasamba natin. So, hindi ko naman sinasabi na yun ang sinasamba ng sikta nyo o yung GIL. Hindi naman tama yun. Baka yan ang sarili mong Panginoon sa sarili mo. Dahil nga
Ngayon, lumalabas na guilty ka dyan. Kaya umiiwas ka na madimanda. Kaya nga kumampi ka dyan sa mga malita syndicate na yan. Para hindi ka madimanda. You want to save your own skin. Na gusto mong ipahiwatig na wala kang tinanggap na malita. At sa takot mo, para hindi ka madimanda, hindi ka makulong, kumampi ka sa mga demonyo na nagnakaw ng limpak-limpak na salapi sa ating bansa. At yan ang sinasabi mo na will of the Lord. That's blasphemy ang sinasabi mo. Kung pasensya na lang sa mga matitinong member ng sekta ninyo. Marami yan sa Bukawi dyan, yung lugar na yan. So ito, nakakaano yung pananalita, lalo na kung mag-mention siya ng Panginoon, which is reminiscent sa mga style ng style bulok ni Eddie Villanueva noon pa. The same talaga, no? Talaga yung yung kahoy pag yung punong kahoy, talagang halos kahawig yung bunga. Kahawig sa style. Nakikita na natin ngayon. So yung mga pinagsasabi ni Joel Villanueva na kailangan sa special session dalo siya dahil merong ipahayag ang Pangulo na itong mga batas na to kailangan madaliin natin para makatulong tayo sa rehabilitation ng Mindanao. Hindi yan totoo. Dahil sabi ni Senator Cayetano, matagal na sila naghahantay ng mga bills na dapat aksyonan nila at gawing mga batas para makatulong sa maraming problema na ating bansa, especially sa ating ekonomiya. Pero hindi yan nangyayari. Isa na yung excise tax. Hanggang ngayon wala pang aksyon. Hindi pa linagay na urgent bill yan. Paano niyo masabi na yun ang intensyon ng special session na yan? The only intention dyan para ma-formalize yung paglipat ni Hodas na itong si Joel Villanueva. Yan lang ang intention. At ngayon, parang nawindang sila ng konti kasi kung walang mangyari ngayong araw na to na paglipat ni Joel Villanueva o hintayin pa niya yung special session na yan, makapag-hearing bukas. Kasi 13 pa sila eh. Nasa kamay pa ni Senator Cayetano ang bit. Ayan. Nasa atin ang bit. Yun ang mangyayari ngayon yan. Kailangan siguro magpasisyon na kagad si Chuchurian para formally magkaroon na sila ng 13 at masali na yung proseso, yung pagiging presidente doon kay Gatchalian. At I don't know kung itutuloy pa ba yung hearing na yan. Sa tingin ko, kahit na hindi sanction ng ng Senado, walang yan, the importance na ma-reveal ang lahat ng mga mahayag itong mga lahat na involved dyan sa pagnanakaw sa flood control. Yan ang importante. Tuloy ninyo kahit na maging presidente sila. So wala nang legislation. Hindi naman purpose ang legislation or any report with regards to that session. Di bali, basta importante yung mga tao ay maihayag sa buong mamayang Pilipino at sa buong mundo na yan ang ginagawa ng mga kurakot na ito. So that is what is important. So yung mga pahayag ni Joel Villanueva, hindi natin malaman kung nagatubili na sila ngayon na umatin ka na sa session. Sinabi pa natin na magkaroon sila ng session kahit na walang special session pa kasi yung special session na yan kailangan pa ng executive order yan ng Pangulo at magka-agree pa sila kung kailan ang definite na schedule niyan. So I don't think na kaya nila yan ngayon gagawin. At na-anticipate na nila Senator Cayetano yan. Kailangan ng executive order yan. At i-route pa yan doon sa mga senators kung agree sila o hindi. Kung sino atin, that is the only time na ma-schedule nila yung special session na yan. At ang purpose, anong main intention yan? Anong objective ng special session na yan? So, sa tingin ko, hindi pa naman yan magagawa ngayong araw na to. So, medyo mahirapan talaga sila. Pigilan yung BRC hearing ni Pia Cayetano at ni Senator Rodante Marcolita bukas.
So yun ang development at yan ang sa tingin ko. Kung walang abrupt or surprising na naman na gagawin ng mga bangag ngayong araw na to, papanumpain kagad nila si Joel Villanueva at mabali yung sinasabi niya na sa special session na lang siya atin. At actually minention siya ni Mike Defensor na atin bukas sa BRC hearing na yan sa Nobel Gym dyan sa Shangri-La Plaza, Mandaluyong, EDSA Central. So ganun ang mangyari dyan. Okay na tayo sa topic na yan, regards to Joel Villanueva na laging ginagaya ang tatay niya, laging kinakausap din siya sa Panginoon sa mga decisions niya, o pati yung pagtanggap mo ng malita, o ibang Lord na yun, hindi na Lord Satan na yun. Lord pa Satan, dapat hindi tawagin na Lord yan. Yan ang Panginoon mo. Yan ang katotohanan dyan. So antabayanan natin ano mangyari sa araw na to, kung ituloy ba nila ang paglipat ni Joel Villanueva para mapigilan lang itong hearing bukas ng BRC ni Senator Marcolita at ni Senator Pia Cayetano dyan sa, ulitin natin para maalala nyo, Nobel Gym, Events Place, Shangri-La Plaza, Manila. Manila, Mandaluyong. Okay? Mali pa. Mandaluyong, malayo yung Manila. So okay na yung topic na yan. Dito naman tayo kay Lacson. Bakit ito? Dinidikdik ni Lacson na may destabilization plot ang oposisyon, at tinukoy niya na itong 18 Marines na to o 18 soldiers, yan ang ginamit pang destabilize. Hindi yan destabilization. Kung ako ang tanongin, revelation of the truth yan. Sinasabi lang ang katotohanan. At this effect siguro magkaroon ng destabilization, pero sabihin mo na Marines na nag-initiate ng destabilization, hindi yan totoo. At yan ang gusto mong i-drive. Yan ang gusto mong baka plano mo na. Gusto mo na i-implicate sila na sila talaga ang namumuno dyan sa destabilization, which later on will become sedition and rebellion at terrorism. Yun ang gusto mong gagawin na binabalak para ultimately makulong na, maaresto na itong mga 18 Marines na to o 18 soldiers na to, kasama na yung 14 at yung 7, at hindi na sila makapag-witness. Yun ang diskarte mo. Kaya lagi mong minimension yan, may destabilization, batalyon label na. Sana maging totoo yan, napapasok yung batalyon na sinasabi mo dyan diretso sa Malacanang, nag-take over yung Malacanang, magkaroon ng military junta. Mabuti pa yan with the recent event na nangyari sa bansa natin. I think I prefer a military junta kung wala na talagang mangyayari. Huwag na lang isama yung mga supporter ni BBM. Imposible naman kung akseptahin pa nila yung mga general na yan, tulad nila ni Browner, ang mamumuno sa junta na yan. Not unless it's juntami o kuditami. Mga tauhan rin niya magpakuti sa sarili niya. So yun ang mangyayari. Nakita natin last week na may movement ng mga tangke. I don't know kung saan na yung mga tangke na yan. Baka na lang sa loob ng Malacanang na. Di ba? There was a movement. Kinakarga yung mga tangke sa isang cargo truck. Hindi natin alam kung saan dinala. Baka ipavulcanize lang siguro yung gulong nila. Yung bakal na gulong, pavulcanize. So maraming pangyayari tayong inaantay. Kaya itong ginagawa ni Lacson, balak na naman natin. Kasi alam naman natin si Lacson. Sino bang nagbalak? Nakasuhan yung mga para matreat nila, hawakan yung mga senator na may mga kaso na na-mention ng mga witnesses. At malay mo, talagang tinuro sa mga witnesses na yan, ituro mo ito para meron tayong sandata kung sakali sila ay babaliktad o didikit dyan sa oposisyon na grupo ni Senator Cayetano. Kaya yun ang ginamit nila. Kaya si Senator Jinggoy, at alam niya sa sarili niya na hindi talaga siya involved. Pakulong na lang ako. Ma-exonerated din naman ako din kung patuloy itong mga hearing na yun. Na ito, dahil wala namang
solid na ebidensya na mag-implicate sa akin na talagang involved ako dyan sa nakawan na yan. The same way with Senator Bong Revilla. Isa pa nga daw sa deal na yung dalawang anak ni Lani Robredo at ni Bong Lani Revilla, Lani Revilla ha, di Robredo. Leni naman yon. Si Lugaw, hindi yon. Ito naman kay Lani na lang. At asawa ni Bong Revilla at yung dalawang anak niya na presently ay congressman. Nabubuto sila for the impeachment of VP Inday Sara at bigyan nilang pagkakataon na makapag-bill si Bong Revilla. At hindi yan tinupad ng bangag na administration. Kasi until now, hindi ginagrant yung bill. So naunsi sila doon sa agreement na yun. Yun ang delikado ni Chis Escudero at kay Joel Villanueva. Naghuda sila para masave ang kanilang balat at mapatuloy pa rin ang kanilang mga kaso. Kasi kay Joel Villanueva daw ang ipapatuloy lang yung mga billable na mga kaso. Pero hindi talaga lahat. Ba't sira ulo ka, Joel? Papayag ka ng ganyang arrangement. Dapat lahat kung gusto mo na talagang malibre dyan sa nakawan na yan, sabihin mo lahat na. Huwag na nyo i-demanda, i-deklara nyo na katulad kay Ralph Recto na walang ebidensya. Itong 4 na kaso daw yung kay Chis Escudero na mapawalang bisa na rin dahil kulang sa ebidensya, ma-dismiss. Yun ang balita-balita. Yung pagiging presiding officer ni Chis Escudero parang hindi nga matuloy. Naunsi rin si Senator Escudero. Si Judas Escudero. Ano ba yun? Judas Iscariote. Chis Cariote. So, mag-ingat din si Joel Villanueva dyan kung hindi naman matupad yan. So, balik tayo kay Lacson. Yan ang binabalak ni Lacson. Na talagang kung pwede, sampahan ng terrorism na yan para walang bail, diretso kulong. Terrorism, siguro binalak-balak pa nila ni Matibag paano gagawin yan. Spekulasyon lang ito, pero alam natin, walang pwedeng hindi gawin ng mga hayop na yan, mga demonyo na yan. Gagawin nila yan para ma-preserve lang kanilang sarili. Dahil siguradong makukulong to mga to kung si VP Inday Sara na maging presidente. Si Lacson, maraming nagyayabang na crime buster. Siya nga ang gumagawa ng krimen di ba? Kaya napakalungkot sa pinakahuling yugto ng kanyang buhay. Matanda na siya, halos palabas na. Lagi niyang sinasabi, hindi na siya tatakbo na kung anong posisyon na sa pamahalaan. Tumakbo pa ng presidente bang tinakbo nito o vice president? Talo. Ngayon, tumakbo ng senator, pumanig kay alyansa, kay bangag, alyansa ng mga bangag, nagkapera pa. Kaya nga, kung todo dipinsan niya sila ni Tuta Soto para hindi sila ma-involve dito sa matabunan nila, maliis nila yung pagnanakaw na yan. So yun nangyari kay Lacson. Kaya nga, nang sunod na plano na yan nila, talagang bigyan nila ng kaso yung mga Marines na yan para hindi na makapag-testigo. Yun ang purpose niyan. Katulad niya ni Arnie Davis na terrorism para walang walang kawala. Yun ang in-expect natin na gagawin nila. Talagang gambalain nila ang mga 18 Marines at yung dagdag pa na 14 sa plus 7. At sabi pa nga ni pangalan nito, isang Colonel ba yan na 100 daw yung in-employ ni Saldico. Yan, delikado ko yung lalabas at mayroong mga dalang mga ebidensya kung totoo yung sinabi ng sundalo na yun. Official ng apelido sa Navy yata. Nag-speech siya dyan sa harap ng Senado. Yun ang sinabi niya. Kalimutan ko yung apelido. Na-mention ko na yan sa other vlogs ko. Yan ang delikado. At mention na rin yan na nila Gutisa na more than 100 ang nag-involve dyan sa delivery ng malita. Delikado sila yan. Kung lalabas lahat yan, paano pa subalian nila yan?
sa daming witnesses, lalo na kung may dalang mga solidong ebidensya. So, siguro, medyo mahaba na itong vlog natin. Gusto ko lang i-remind sa inyo lahat na bukas, so far, wala pang nangyayari ngayong as of this hour na pagpalit ng liderato dyan sa Senado. So, maging tuloy ang hearing dyan bukas sa BRC sa Nobel Gym, Shangri-La Plaza, dyan sa Mandaluyong Crossing, EDSA Central, EDSA Greenfield District, harap Shangri-La Plaza, malapit sa Manila Mall. Okay, so kung pupunta kayo, see you na lang sa inyo doon. I will try our best to cover natin. Meron naman tayong proxy na nagko-cover kung hindi natin kayanin. Alam naman ninyo may kapansanan tayo, so hindi natin fully ma-cover ang event. Paano lang tayo, matiling ang kapansanan natin, so hindi tayo siguradong 100% na from end to end ma-cover natin. So maraming salamat sa pagdalo ninyo dito sa Justin Top News PH, at before you leave this channel, subscribe naman. Very important also ang pag-like ng video na to, then try to share this video to your friends. And if you want to be notified, if you are anticipating for our new podcast, to follow, press that notification bell so that anytime that I have a podcast, you will be immediately notified. So maraming salamat sa pagdalo ninyo, at magandang tanghali sa inyong lahat. Salamat po. Thank you. At God bless sa inyong lahat.